Kaibigan, naniniwala ka ba na ang buhay ay maikli? Na ang panahon para maghanda para sa susunod na buhay ay ngayon na? Bakit? Kasi hindi natin alam ang mangyayari kinabukasan. Ang buhay ay pwedeng magbago sa isang iglap lang. Yung inaakala nating bagay na normal ngayon ay pwedeng bukas hindi na. Araw-araw may naririnig tayong sakuna, bagong uri ng karamdaman, bagong digmaan ng mga iba't ibang bansa. Nababalitaan din natin na may mga tao tayong kilala na bata pa, malakas, pero bigla na lang pumapanaw. Kaya kaibigan, dapat nating alalahanin na ang buhay natin dito sa lupa ay paghahanda para sa eternity. Sabi sa Ecclesiastes 3:11, inilagay rin niya ang walang hanggan sa isipan ng tao. Deep inside of us ay alam natin na merong susunod na buhay. Hinahanap natin ito, hindi nga lang natin maintindihan. Bakit parang may kulang? Kasi meron tayong longing sa isang bagay. Bakit? Kasi hindi ito ang totoong tahanan natin. Kaya sa talata sabi dyan, ay inilagay ng Diyos ang buhay na walang hanggan sa ating isipan. Ibig sabihin, ginawa ka ng Diyos para sa walang hanggan. Pagkatapos mamatay ng ating pisikal na katawan dito sa lupa, ay lilipat lang tayo sa susunod na buhay. Ayon sa Biblia, ay 2 lugar lang ang pwede nating destinasyon. Sa langit, nakasama ang Diyos, o sa naglalagablab na asupre, na hiwalay sa Diyos. Sabi sa mga Hebreo 9:27, at yamang itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Ayon dito, ay pagkatapos nating mamatay, ay paghuhukom ang kasunod. Na ang ibig sabihin ay hindi natatapos ang buhay sa ating kamatayan. Hindi ka ginawa ng Diyos para sa 80 or 90 years dito sa lupa. Merong long range plan ang Diyos sa iyo at sa akin. So ang tanong, anong ginagawa natin dito sa lupa? Habang tayo ay naririto, ay preparation ito para sa susunod. Ang ibig sabihin ay mas interesado ang Diyos sa paghahanda sa iyo at sa akin para sa susunod na buhay kaysa maging masaya ka dito sa lupa. Mahal na mahal ka niya at totoo na gusto ka niya maging masaya. Pero hindi sa punto na isusugal mo na ang iyong kaluluwa para lang sa temporaring kasiyahan. Pero ang kapalit naman ay walang hanggang pagkahiwalay mo sa Diyos. Kaya nga, ganun na lang ang panawagan sa atin ng Diyos. Sabi sa Santiago 4:13-15, halik kayo ngayon, kayo nagsasabi, ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganito o sa ganoong bayan at kami ay mangangalakal doon ng 1 taon at kikita. Gayunman ay hindi nyo nalalaman kung ano ang magaganap bukas. Ano ba ang inyong buhay? Kayo nga'y isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagkatapos ay naglalaho. Sa halip ay dapat ninyong sabihin, kung loloobin ng Panginoon, kami ay mabubuhay at gagawin namin ito o iyon. Kaibigan, maaring marami kang plano sa buhay. Itong aking magiging trabaho, itong aking magiging negosyo, kikita ako ng malaki, itong aking magiging pamilya, tapos wala sa equation ang Diyos. Ang sabi dyan, ay huwag kang pakasiguro dahil hindi mo malalaman kung ano ang magaganap bukas. Wala kang kontrol dito. Ang buhay natin ay parang isang singaw na sa isang iglap ay pwedeng mawala. Kaya kaibigan, isama mo ang Diyos sa iyong plano, sa iyong mga balakin dahil meron pang susunod na buhay at kailangan natin itong paghandaan. At ang panahon ng paghahanda ay kailan? Ngayon na. Kaibigan, walang masama sa pera, walang masama sa pagiging mayaman, pero kung iyan ang nagiging sentro ng buhay mo, yan ang nagiging priority mo, ay dapat mong maintindihan na ang mga bagay na yan ay walang eternal value. Unless na ginawa mo yan para sa karangalan ng Diyos. Kaibigan, ito yung tandaan mo, na tanging ang mga bagay lang na ginawa mo para sa Diyos ang mananatili sa eternity. Ito lang ang mga bagay na madadala mo sa langit. Kaya nga, ito yung pag-uusapan natin ngayon. Paano natin ito paghahandaan ang susunod na buhay? Kung bago ka sa channel na ito, naku, tapusin mo ang mensahe na ito dahil kung gagawin mo mga pag-uusapan natin, ikaw ay mabibless. Ang sabi sa Bible ay pinagpala ang aliping madaratnan na gumaganap ng tungkulin pag-uwi ng kanyang Panginoon. Kaibigan, hindi madamot ang Diyos sa kabaligtaran ay gusto kanyang makabilang sa kanyang pamilya bilang anak at makabilang sa kanyang kaharian. Tatanggapin mo ang reward o gantimpala na hinanda niya para sa iyo. Kung ikaw ay madaratnan niyang tapat na tinutupad ang purpose niya para sa iyong buhay.
Magandang araw muli mga ka-Wotji. Salamat sa Diyos sa inyong pagsubaybay sa mga mensahe ng ating Diyos dito sa ating vlog na may bagong upload every Sunday 6 p.m. Sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ay ako po si Kuya Mike. Ang calling po sa akin ng Diyos ay magbahagi ng kanyang salita sa paraang mas madaling maiintindihan ng mga manonood. Salamat din pala sa mga bagong members ng ating online discipleship group. Sa mga gustong mag-lead naman ng online discipleship group, ay message nyo lang kami. Type nyo ang salitang lead at magre-reply kami para sa link ng registration. Meron nga pala tayong live worship service sa App Live na ginaganap every Sunday 10 a.m. Pwede namin kayong ipanalangin dito pagkatapos ng service. Sa mga gustong sumamba, nakasama namin ay mag-type lang kayo ng worship at padadala namin kayo ng link. Kung hindi ka pa nga pala nakakasigurado sa iyong kaligtasan, hindi ka sigurado kung matapos ka mawala sa mundong ito ay makakasama mo ang Diyos sa langit, nako, mag-type ka ng save sa comment section at babahaginan ka namin ng mabuting balita. Okay, balik tayo sa topic. Paano ba natin mapapaghandaan ang susunod na buhay? Okay, ang acrostic na gagamitin natin ngayon ay LIFE. L-I-F-E. Ano yung L? Live for the glory of God. And I, invest your treaties in heaven. And F, fulfill the Great Commission. And letter E, embrace salvation and be saved. Okay, so number 1, live for the glory of God. Mabuhay ka sa paraang magbibigay ng karangalan sa Diyos. Ang pinaka-ultimate na goal ng universe ay ipakita ang glory ng Diyos. Yun ang dahilan kung bakit nag-e-exist ang lahat ng bagay. Lahat ay ginawa ng Diyos para sa kanyang glory. Hindi tayo ginawa ng Diyos para i-glorify natin yung ating sarili o i-glorify natin yung ating bahay, kotse, asawa, trabaho at iba pa. Bakit? Kasi sa totoo lang, kung wala ang glory ng Diyos, hindi tayo mag-e-exist. Wala tayong lahat dito ngayon. Kung hindi dahil sa glory ng Diyos, sa kanyang karangyaan, sa kanyang kapangyarihan, sa kanyang kabutihan, ay wala tayong buhay ngayon. So ano ba ang glory ng Diyos? Ang glory ng Diyos ay siya mismo. Kung sino siya. Yun ang kanyang pagka-Diyos. Yun ang kanyang importansya. Yun yung kanyang walang hanggang value. Yun ang kanyang walang katulad na kapangyarihan. Ang glory ng Diyos ay makikita mo sa kanyang pagmamahal, kahabagan, kabutihan, at lahat ng mga characteristics at perfect qualities na hindi nagbabago. Ay yun ang representation ng kanyang glory. Kaya nga, maaaring tinatanong mo, nasaan ang glory ng Diyos? Kaibigan, tumingin ka lang sa paligid mo, makikita mo ang glory ng Diyos. Lahat ng nilikha ay nagpapakita ng glory ng Diyos. Mula sa microscopic organism hanggang sa lawak ng Milky Way. Mula sa pagsikat ng araw hanggang sa mga bituin sa langit ay makikita mo ang glory ng Diyos. May nagsabi, creation reveals our Creator's glory. Bakit? Kasi sa nature, makikita natin kung gaano kalakas ang kapangyarihan ng Diyos. Kung gaano siya kagaling at katalino na manlilikha. Sa creation niya, makikita natin yung kanyang wisdom. Sabi sa Psalm 19:1, the heavens declare the glory of God. Na-realize ko na sa buong universe, meron lang dalawang bagay na hindi nagpakita ng glory ng Diyos. Una, yung fallen angels. Yung mga demon. Pangalawa, ay tayo dahil sa ating kasalanan. At yung kasalanan natin na yon ay nabigong magbigay ng glory sa Diyos. Bakit? Kasi ang kasalanan ay pagpapakita na mas mahal ng tao ang bagay na iyon kaysa sa Diyos. Kaya nga hindi nakakapagbigay ng glory sa Diyos ang anumang kasalanan dahil ang ugat nito ay pride. Ito ang pag-iisip natin na alam ko ginagawa ko. Ako ang tama, buhay ko to, at ako masusunod. Ito ay pagwawalang bahala sa lumikha sa atin at nakakaalam kung ano ang makakabuti sa atin. Na-realize ko na maaaring nabubuhay tayo para bigyan ng glory ang sarili natin at hindi ang Diyos. Kaya nga sabi sa Bible, Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Dahil sa nagkasala tayo ay ang buhay natin ay hindi nakaabot sa glory ng Diyos. Ang ibig sabihin, ang buhay natin ay hindi naging kaluwalhatian sa Diyos. At ito ang pinakamalaking pagkakamali na magagawa natin kapag ang ating buhay ay hindi naging kalugod-lugod sa Diyos at nagbigay ng glory sa Kanya. Kaya nga, ang pinakamahalagang hakbang para paghandaan natin ang susunod na buhay ay sisiguraduhin natin na mabubuhay tayo sa paraang magbibigay ng glory sa Diyos. Sabi sa Isaiah 43:7, sila ang aking bayan na aking nilalang upang kayo'y bigyan ng karangalan. Kaibigan, nilalang ka para bigyan ng karangalan ang Diyos. Tanong mo ito sa sarili, pag tinignan ka ba ng Diyos ay masasabi niya yan si John
akin yan, anak ko yan, at nagbibigay siya ng karangalan o glory sa akin. Siyempre, kilala ko si Brother John. Ang buhay niya ay nagbibigay ng glory kay Lord. At dalahin ko na ang buhay nating lahat ay magbigay ng glory sa Diyos. Pero paano ba tayo magbibigay ng karangalan sa Diyos? Una, deepen your relationship with God. Kilalanin at palalimin ang relasyon at pagmamahal mo sa Diyos. Paano mo ito gagawin? Simple lang, parehas kung paano mo pinapalago ang relasyon mo sa iba. Kikilalanin mo ang isang tao na gusto mong magkaroon ng relasyon. Magtitiwala ka sa kanya, magbabahagi ka ng iyong buhay sa kanya, i-enjoy mo bawat sandali na kasama mo siya, makikinig ka sa kanya, magugugol ka ng oras para makasama siya, at makikipag-usap ka sa kanya ng regular. Ganon din naman, kung gusto mo lumago ang relasyon mo sa Diyos, ay maggugugol ka ng time para makasama ang Diyos. Makikipag-usap ka sa kanya araw-araw. Makikinig ka sa sinasabi niya sa iyo sa pamamagitan ng pagbabasa mo ng kanyang salita. Kaya nga, sabihin mo to kay Lord, Lord, kung wala man akong magawa ngayong araw na ito, ay hayaan mo na magawa ko yung isang bagay na mas importante, na mas makilala kita at mas lumago yung pagmamahal ko sa iyo. Kaya kapag natapos ang isang araw, Lord, at marami man akong na-accomplish, pero hindi naman kita mas nakilala at mas lumago ang pagmamahal ko sa iyo, sa araw na iyon ay baliwala din ang lahat ng accomplishments ko. Dahil hindi ko nagawa yung ultimate purpose mo sa buhay ko, na mahalin kita ng buong puso, buong lakas at kaluluwa. Kaibigan, hindi ka nilikha ng Diyos para gawin mo ang pinapagawa niya sa iyo at the expense na nakakalimutan mo na palaguin ang relasyon mo sa Kanya. Kaya nga ang tanong natin sa sarili, ang relasyon mo ba sa Diyos ang pinaka-importante sa iyong buhay? Ano ang ebidensya sa buhay mo na ang relasyon mo sa Diyos ang pinaka-importante para sa iyo? Ano ang mga bagay na kailangan mong baguhin sa iyong schedule para maging consistent ang iyong personal worship sa Diyos o ang iyong quiet time? Sabi ni John Piper, God is most glorified in us when we are most satisfied in Him. Kaibigan, mag-isip ka ng mga practical na paraan kung paano mo mai-improve ang pakikipag-usap sa Diyos at gawin mo ito araw-araw. Pangalawa, paano ka magbibigay ng glory sa Diyos? Put faith into action. Yung pananampalataya mo ay lakipan mo ng gawa. Sabi sa Santiago 2:17, gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Ang ebidensya na ikaw ay merong totoong pananampalataya ay ang iyong pagkilos ayon sa paniniwala mo. Ang isang halimbawa ng pananampalataya na nagbunga ng gawa ay mababasa natin sa Romans 4:19-20. Ito ay ang pagtitiwala ni Abraham sa pangako ng Diyos. Basahin natin. Hindi nanghina ang kanyang pananampalataya kahit uugod-ugod na siya. Palibhasa ay 100 taon na siya noon. At ang kanya namang asawang si Sarah ay baog. Hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos. Sa halip, lalo siyang lumakas dahil sa kanyang pananampalataya at nagpuri pa sa Diyos. Wow, sabi dyan, si Abraham ay hindi nanghihina. Ang ibig sabihin ng pananampalataya ni Abraham ay hindi lang nasa ulo, kundi nasa puso niya. At tuloy-tuloy siyang sumunod sa lahat ng ginagawa sa kanya ng Diyos. Hindi siya pinanghinaan ng loob kahit pa nga siya ay may 100 taon na. Hindi siya pinanghinaan ng loob na magtiwala sa pangako ng Diyos sa kanya, na siya ay magkakaanak at pararamihin ito kahit pa nga mag-100 taon na siya at si Sarah ay baog pa. At ang nangyari sa kabaligtaran, kahit na ganito yung sitwasyon, ay lalo pang lumakas ang pananampalataya ni Abraham at nagpuri pa sa Diyos. Kaibigan, ang ganitong pananampalataya na may paggawa ang nagbibigay ng glory sa Diyos. Kaibigan, saang area ng buhay mo ang nahihirapan ka na ipagkatiwala sa Diyos? Anong mga hakbang ang pwede mong gawin para mapalakas ang pananampalataya mo sa area na ito? Simulan mo ipakita sa buhay mo ang pagsunod at pagpupuri sa Diyos kahit pa nga parang imposible ang sitwasyon mo ngayon. Pangatlo, we glorify God through our worship. Ang pagsamba ay higit pa sa pagkanta, pananalangin, pakikinig ng sermon, paglinggo. Ang pagsamba ay isang lifestyle ng pagmamahal sa Diyos, pagsunod at pagbibigay ng ating sarili na magamit niya para sa kanyang purpose. Kapag ginamit mo ang iyong buhay para sa karangalan ng Diyos, ay ang lahat ng gagawin mo sa pamilya, trabaho, ministry at iba pa ay worship sa Diyos. Sabi sa Romans 6:13, so use your whole body as an instrument to do what is right
for the glory of God. Wow, ang buo mong katawan ay ipagamit mo sa Diyos na gumawa ng tama. Para sa anong purpose? Para daw sa glory ng Diyos. Kaibigan, anong nagiging hadlang? Para gawin mo ang tama. Ang worship ay mas higit pa sa pagpunta mo sa church tuwing Sunday. O hindi, ang worship ay ang lifestyle na pagpili mo na gawin ng tama kahit sa mahirap na sitwasyon. Lord, mahirap magpatawad pero dahil sa ito ang tama ay gagawin ko ito. Lord, natempt ako na mandaya sa aking resume para matanggap ako. Pero dahil sa hindi ito ang tama, ay magiging honest ako kahit hindi pa ako matanggap. Kaibigan, ganito ang worship. Ang pagpili mo na gawin lagi ang tama. Ito ang magbibigay sa Diyos ng glory. Ha? Ganun ba? Akala ko pagpunta sa church ay para meron ako matanggap mula sa church o sa Diyos. Akala ko ba ibibigay ng church ang pangangailangan ko? Akala ko ba pakakainin ako sa church? Akala ko ba mabibless ako sa music? Akala ko ba i-welcome ako ng mga usher? Akala ko ba yung mga pastor tutulungan ako lumago? Akala ko ba bahala ang Sunday school para sa paglago ng aking mga anak? Mali kaibigan, kaya ka sasamba sa church ay para mag-glorify ang Diyos. Tandaan mo ito, hindi mo mapaparangalan ang Diyos hanggat mas concern ka sa ibang tao kaysa sa sarili mong pakikipagtagpo sa Diyos. Hindi mo mag-glorify ang Diyos kung mas concerned ka na paglingkuran ka kaysa ikaw ang maglingkod. Hindi mo mag-glorify ang Diyos kung mas concerned ka sa tatanggapin mo at hindi sa kung anong maibibigay mo sa Diyos at sa iba pang nangangailangan. Kaibigan, tanggalin mo ang iyong mata sa iyong sarili, sa iyong schedule, abilidad, pangangailangan, comfort at iba pa. At sa kabaligtaran ay mag-focus ka sa iba na mapaglingkuran sila para sa glory ng Diyos. Bakit? Kasi ito ang totoong worship. Pang-apat, mapaparangalan natin ang Diyos by loving one another. Kapag nagmamahalan tayo, ay napaparangalan natin ang Diyos. Sabi sa unang 1:14, nalalaman nating lumipat na tayo sa buhay mula sa kamatayan sapagkat iniibig natin ang mga kapatid. Ang hindi umiibig ay nananatili sa kamatayan. Ang katunayan na tayo ay ligtas na, kabahagi na sa pamilya ng Diyos. Ang katunayan na nalipat na tayo mula sa kamatayan papuntang buhay na walang hanggan ay kapag natutunan nating magmahal sa ating kapatiran. At ang level ng pagmamahal na ito ay hindi katulad ng pagmamahal natin sa sarili, kung hindi mas mataas na antas. Ito ay gaya ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Sabi sa 1:13:34-35, isang bagong utos ang binibigay ko sa inyo ngayon. Magmahalan kayo. Kung paano ko kayo minahal, gayon din naman magmahalan kayo. Kung kayo may pagmamahal sa isa't isa, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Wow, hindi sinabi ng Panginoong Hesus na magmahal kayo tulad ng pagmamahal nyo sa inyong sarili. Hindi, ang sinabi niya, kung paano ko kayo minahal. Ibig sabihin, mas mataas na antas. Na-realize ko, ang pagmamahal ng Panginoong Hesus ay walang kondisyon. Hindi nakabase sa performance natin. Hindi nakabase sa kung sinuklian ba natin ng kabutihan ng pagmamahal niya o hindi. Pero para sa Kanya, magmamahal pa rin siya kahit ano ang mangyari. At yun yung sinasabi sa atin, na magmahal tayo sa ating kapatiran sa ganoong paraan. Bakit? Dahil ito yung ebidensya. Sabi sa talata, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Ang ebidensya ay ang iyong pagmamahal, gaya ng pagmamahal ng Panginoong Hesus. Kaya kung sinasabi mo, ako ay alagad ng Panginoong Hesus, dapat makita ang pagmamahal sa iyo. Na-realize ko na kapag meron tayong nakalimutan, sasabihin natin na wala lang sa isip natin. Pero pag iba nakalimot ang sinasabi natin sa ibang tao, naku, pabaya yan, irresponsable yan. Kapag sumigaw tayo sa ibang tao, sinasabi natin, meron lang kasi akong pinagdadaanan. Pero kapag ibang tao ang nanigaw sa atin, ang tawag natin sa taong yon, masama at disrespectful. Kapag nalilate tayo sa appointment, sinasabi natin, naku, hectic lang talaga schedule ko, busy lang ako. Pero kapag iba na ang na-late, sinasabi natin, naku, wala talagang kwentang kausap yan. Alam mo, nakakalungkot kasi mas madali tayong mag-criticize ng iba sa pagkakamali nila. Pero pag tayo ang nagkamali, ay binibigyan natin ito ng excuse. Sinisisi natin ng iba sa ating pagkakamali. Kaibigan, simulan mo maging gentle sa pag-correct ng pagkakamali ng iba. Kagaya ng pagiging gentle mo sa iyong sarili. Kung ikaw ang nagkakamali, na-realize ko ako ay pinapaalalahanan ng Diyos. Dahil may pagkakataon na nakakapagtaas ako ng tono kapag ako ay naiirita. Sabi nga ng aking asawa, ako daw ay masungit. Kaya nga alam mo, sabi sa akin ng Diyos, anak,
kung paano ako naging gracious sa iyo, ay ganun ka din maging gracious sa iba. Alam mo, lahat tayo ay nagkakamali at kapag may taon nagkamali sa atin, ay isipin natin na tayo din ay nakaka-offend din ng ibang tao. At gusto natin maging gracious din sa atin ng iba. Hindi sinabi ng Panginoong Hesus na hatulan natin ang bawat isa, kung hindi ang sinabi niya ay mahalin natin ang bawat isa. Imagine mo kung gaano kalakas ang katawan ng Panginoong Hesus, ang church. Kung lahat tayo mga parte ng katawan niya, lahat tayo mga anak niya, lahat tayong kapatiran ay magmamahalan at magsasabi ng positive sa bawat isa. Nako, ay talagang pag tinignan tayo ng mundo ay sasabihin nila, mga anak talaga sila ng Diyos. Kaya nga kaibigan, magpalakasan tayo. Kung merong nanghihina na kapatid at nagkamali, siya ay tulungan nating bumangon at wag natin siyang pabayaan na tuluyang madapa. Unawain natin ang ating kapatid. Sabi sa unang Korinto 10:31, kaya nga kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Kaibigan, sa bawat hakbang ng buhay natin ay gumagawa tayo ng desisyon sa araw-araw, minu-minuto. Kaya nga sa lahat ng magiging desisyon natin ay sisiguraduhin natin na ito ay kalooban ng Diyos at ito ang magbibigay ng karangalan sa Kanya. Sabi sa talata ay kahit anong ginagawa natin, ang ibig sabihin, hindi lang ito pag Sunday, kung hindi sa araw-araw, Monday to Sunday, 24/7, sa lahat ng ginagawa natin ay gagawin natin ang kalooban ng Diyos na magbibigay ng glory sa Kanya. At kapag ginagawa mo ito, hinahanda mo ang iyong sarili para sa susunod na buhay. Number 2, paano mo paghahandaan ang susunod na buhay? Invest your treasures in heaven. Invest mo ang iyong time, talent, at treasure sa langit. Ibig sabihin, nakatuon ng iyong isip at puso sa iyong totoong tahanan sa langit at hindi sa mga bagay na narito sa lupa. Sabi sa Colossus 3:2, ang mga bagay na panglangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. Kaibigan, kung ang isip mo ay palaging narito sa mga bagay dito sa lupa, ay kahit kailan, hindi ka magiging ready para sa langit. Bakit? Kasi hihilahin ang puso mo ng mga bagay dito sa lupa, palayo sa Diyos. Kaya nga, pinapaalalahanan tayo sa Luke 21:34. Mag-ingat kayo na huwag kayong malulong sa labis na pagsasaya, paglalasing at matuon ng inyong pag-iisip sa mga alalahanin sa buhay na ito. Kung hindi ay bigla kayong aabutan ng araw na iyon. Kaibigan, hindi mo may invest ang iyong time, talent, treasure sa langit kung hindi mo yayakapin ang katotohanan na hindi itong mundong ito ang tahanan natin. Kung hindi ang tahanan natin ay nasa langit. At isang araw, uuwi tayo sa ating tatay sa langit. Nakakalungkot kasi may mga Kristiyano na masyadong at home dito sa mundo at hindi mo sila kinakakitaan ng interest na ibigay ang buong buhay nila para sa eternity. Sabi sa John 14:1-3, huwag mabagabag ang inyong kalooban. Sumampalataya kayo sa Diyos. Sumampalataya din kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirhan? At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroroon. Kapag narinig natin yung salitang sa bahay ng aking Ama, nako, ang sarap pakinggan. Isang napakagandang vision. Ang kamatayan ay hindi na nakakatakot at sa unang pagkakataon ay makikita natin na ang kamatayan ay pag-uwi sa bahay natin kasama ang ating Ama sa langit. Kaya nga, ang totoong treasure natin ay ang Panginoong Hesus. At dahil dito ay willing tayong ipagamit ang ating time, talent, treasure para sa kaharian niya. Sapagkat merong mas mahalagang treasure na nag-aantay sa langit kaysa sa mga treasure natin dito sa lupa. Kaya nga, tanungin natin sa ating sarili, sobrang busy ba natin sa trabaho at hindi na tayo nag-i-invest ng time para gabayan ang ating asawa, anak, na makilala ang Panginoong Hesus? Na-realize ko na kung saan nauubos ang ating oras ay naroon din yung ating puso. Alam mo ba na ang iyong talento at spiritual na kaloob ay pinahiram din ng Diyos sa iyo upang ito ay magamit mo para sa kanyang kaharian. Sabi sa unang Korinto 12:4, iba't iba mga spiritual na kaloob, ngunit iisa lamang ang espiritong nagkakaloob ng mga ito. Tingnan natin kung ano-ano ang spiritual na kaloob ng Diyos sa atin. Roma 12:7-8, kung paglilingkod ang ating kaloob, maglingkod tayo.
Magturo ang tumatanggap ng kaloob sa pagtuturo. Magpalakas ng loob ang may kaloob sa pagpapalakas ng loob. Kung pagbibigay ang inyong kaloob, magbigay kayo ng buong puso. Kung pamumuno naman, mamuno kayo ng buong sikap. Kung pagkakawang-gawa ang inyong kaloob, gawin ninyo yan ng buong galak. Then sabi pa sa unang Korinto 12:28, naglagay ang Diyos sa iglesia, una ng mga apostol, ikalawa ng mga propeta, at ikatlo ng mga guro. Naglagay rin siya ng mga gumagawa ng mga himala, mga nagpapagaling ng mga may sakit, mga tagatulong, mga tagapangasiwa, at mga nagsasalita sa iba't ibang mga wika. Narealize ko na walang isang tao ang nasa kanya ang lahat ng spiritual na kaloob. Pero meron at meron siya kahit isa o dalawa. Kaya kaibigan, marapat nating gamitin ang kung ano mang binigay sa atin ng Diyos para sa ikalalago at ikalalakas ng iglesia. Ang ating natural na talento ay hindi spiritual na kaloob, pero dito nag-uugat ang spiritual na kaloob. Halimbawa, kung ikaw ay may talento na magturo, ay kapag ginamit mo ang pagtuturo sa kaharian ng Diyos, halimbawa sa Sunday School, ay bibigyan ka ng Diyos ng spiritual na kakayahang maintindihan at maituro ang mga biblical truths na sinasabi sa Bible. Meron ka bang desire na isaayos ang mga bagay-bagay at gawin ito sa paraan na kung saan ang lahat mai-inspire at makakaramdam ng pagmamalasakit at pagmamahal? Maaaring ikaw ay merong spiritual na kaloob ng pangangasiwa. Kung meron kang track record ng paglilingkod mo sa iba na nangangailangan, maaaring ikaw ay merong spiritual na kaloob ng pagtulong. Narealize ko ang lahat ay binigyan ng Diyos ng talento at spiritual gifts upang ang bawat miyembro ay mag-contribute para sa ikalalago ng katawan ng Panginoong Hesus. Kaibigan, ano sa palagay mo ang iyong talento at spiritual gift na pwede mong gamitin para sa church? Kaibigan, hindi lang ang iyong time, ang iyong talent ang gagamitin mo para sa kaharian ng Diyos, kung hindi pati ang iyong treasure o ang iyong pera. Narealize ko na pwede kang maging komportable sa pamamagitan ng pera, pero hindi nito magagawa na panatilihin kang buhay. Ang pera pwede mag-provide ng pagkain para ka mabuhay, pero hindi ito pwedeng magbigay ng buhay para sa iyo. Pwedeng bilhin ng pera ang mga bagay sa mundo, pero hindi nito pwedeng bilhin ang magiging bahay mo sa langit. Pwedeng bilhin ng pera ang pinakamagandang kotse, bahay, lote at iba pa, pero hindi niya kayang bilhin ang buhay na walang hanggan. May nagsabi, money can buy a house but not a home. Money can buy sex but not love. Money can buy a vacation but not peace. Money can get you into a university but it cannot purchase wisdom. Earthly money cannot be taken to heaven, and many times, it doesn't even last on this earth. Kaya kaibigan, ituon mo ang iyong isip sa pag-invest sa langit at hindi dito sa lupa. Sabi sa mga Kawikaan 23:4-5, huwag mong pagurin ang sarili sa pagpapayaman. Pag-aralan mong umiwas doon, sapagkat madaling mawala ang kayamanan. Ito'y simbilis ng agila sa paglipad sa kalawakan. Kaibigan, sa halip na magtiwala ka sa pera, ay magtiwala ka sa Diyos. Sabi sa 1 Timoteo 6:17, ang mayayaman sa material na bagay ay utusan mong huwag magmataas at huwag umasa sa kayamanang lumilipas. Sa halip, umasa sila sa Diyos na masaganang nagbibigay ng lahat ng mga bagay para sa ating kasiyahan. Sabi sa talata, ay kung ikaw ay nakakaangat sa buhay, nakakaginhawa, huwag kang umasa dyan sa iyong kayamanan dahil yan ay lumilipas o hindi matuto kang kilalanin ang Diyos. Ipagpasalamat mo sa Kanya ang ibinigay niya sa iyo at gamitin mo iyan para sa kaharian niya. At hindi lang para sa iyong sarili. Now, hindi ibig sabihin na pag nagtiwala ka sa Diyos ay dapat maging mahirap ka. No, hindi yun ang ibig sabihin yun. In fact, gusto ng Diyos na ibigay na masagana ang lahat ng kailangan mo para sa iyong kasiyahan. Ang sabi diyan sa talata, umasa sila sa Diyos na masaganang nagbibigay ng lahat ng mga bagay para sa ating kasiyahan. Meron ka bang kaibigan na merong selosong boyfriend o girlfriend at yung selosong girlfriend o boyfriend na yon ay gusto niya na nasa kanya lang ang lahat ng atensyon, oras at lakas ng iyong kaibigan? Kapag nag-aaya ka sa iyong kaibigan ay hindi pinapayagan ng boyfriend o girlfriend. Nakakalungkot kasi minsan ang tingin natin sa Diyos ay selosong boyfriend o girlfriend. Masyadong demanding. Kaibigan, yes, sabi sa Bible, God is a jealous God. Pero ang ibig sabihin nun ay ayaw niyang sasamba ka sa kahit kaninong Diyos-Diyosan, bagay o tao. Pero hindi ibig sabihin nun na ayaw ng Diyos na maging maligaya ka at ma-enjoy mo
ang mga bagay na ibinibigay niya sa iyo. Minsan ang inisip natin, ang Diyos ay killjoy, kaya ayaw nating lumapit sa Kanya. Kaibigan, mahal na mahal ka ng Diyos at gusto Kanya lumigaya, pero sa paraan na alam niya na makakabuti sa iyo at hindi sa sarili mong pamamaraan. Yung alam nating pamamaraan para maging maligaya tayo ay makakasira sa atin. Pero yung pamamaraan ng Diyos para lumigaya tayo, nako, yan ay sigurado makakabuti sa atin. Kaya ang gusto niya ay magtiwala tayo sa Kanya na sumunod dahil ang pamamaraan niya ay mas mabuti at ang pakinabang nito, hindi lang dito sa lupa, kundi hanggang sa susunod na buhay. Halimbawa, ikaw ay isang magulang, tapos pumunta sa iyo ang iyong anak. Sabi niya, Tay, Nay, mahal na mahal po kita. Gusto ko po na maging isang masunuring bata na ikalulugod ninyo. Now, bilang magulang, ano sasabihin mo? Sasabihin mo ba na, very good anak. Okay, tanggalin ang lahat ng meron siya. Akin na lahat ng binigay ko sa kanya. Ganun ba? Hindi. In fact, ako pag ganun ang aking anak, masunurin, responsable, ay mas lalo ko siyang ibibless. Mas lalo akong magtitiwala sa kanya na bigyan siya ng pagpapala. Kasi alam ko na hindi niya mas mamahalin ang blessing kaysa sa kanyang magulang. Kaya kaibigan, magtiwala ka sa Diyos na wala siyang masamang hangarin para sa iyo. Simulan mo lumapit sa Kanya ng seryoso at tuloy-tuloy. May nagsabi, only one life will soon be past. Only what's done for Christ will last. So, paano natin i-invest ang ating time, talent, treasure sa Diyos? Sumali ka sa online discipleship group. Maglaan ka ng time para lumago at matutong gumawa din ng alagad. Maging involved ka sa mga ministry ng church. Mag-volunteer ka, ipagamit ang iyong talent sa Diyos. Magsimula ka maging generous sa pagbibigay sa church. Bakit? Kasi kung anong nagiging bunga ng church na sinusuportahan mo, ay kasama yon sa naiipon mo sa langit. Nagpapasalamat nga pala ako sa generosity nyo ng mga partners natin dito sa OG Ministry. Wala po tayong maitutulong sa iba na nangangailangan ng kapatiran kung hindi kayo nagsusupport financially. Si Alfred Nobel noong 1867 ay kilala bilang isang magaling na inventor. Siya ay isang chemist at naimbento niya ang dynamite. Naniniwala siya na sa kanyang imbensyon ay magiging kalagim-lagim at kalunos-lunos ang sasapitin ng taong masasabugan ng dinamita. Kaya't wala nang matinong tao ang magsisimula ng gera o digmaan. Pero nagkamali siya dahil sa halip na mahinto ang mga digmaan ay lalong lumawak ito. Lalong mas naging grabe ang epekto sa mga taong namatay. Hanggang isang araw nabasa niya sa dyaryo, sa obituary section, nakalagay doon, Alfred Nobel, the inventor of dynamite who died yesterday, devised a way for more people to be killed in a war than ever before. He died a very rich man. Grabe, nabasa niya yung sarili niyang pangalan na namatay na daw. Kaya lang, nagkamali pala yung newspaper dahil ang namatay ay yung nakakatanda niyang kapatid. Pero alam mo, nangyari sa kanya dahil sa nabasa niya sa obituary na inilarawan doon na dahil sa kanya ay maraming namatay na tao. Sabi niya, ayokong makilala bilang instrumento ng kamatayan. Kaya ang ginawa niya, itinatag niya yung Nobel Prize. Ito ay isang international award sa mga scientists, writers at iba pa. Pinagsisihan niya ang kanyang ginawa at sabi niya, every man ought to have the chance to correct his epitaph in midstream and write a new one. So anong nangyari? Si Alfred ay nabigyan ng pangalawang chance na magbago. Napiliing gawin ang tama at eventually, nung namatay siya, ay mas nakilala nga siya hindi bilang inventor ng dynamite o hindi dahil sa kanya Nobel Peace Prize. Nakilala siya sa buong mundo. Kaya kaibigan, tanungin natin ito sa sarili, saan mo ginugugol ang iyong time, talent at treasure? Paano mo ito binabahagi sa iba? Ginagawa mo ba ang Panginoong Hesus na Lord ng iyong time, Lord ng iyong talent at Lord ng iyong treasure? Kaibigan, hindi pa huli ang lahat. Pwede kang mag-U-turn ngayon, kagaya ng ginawa ni Alfred Nobel, at gugulin mo yung natitira mong araw dito sa lupa para sa paghahanda sa darating na pagkikita nyo ng Panginoong Hesus sa susunod na buhay. Number 3, paano natin mapaghahandaan ng susunod na buhay? Fulfill the Great Commission. Tuparin mo ang dakilang mission ng Panginoong Hesus, ang hanapin, iligtas at gawing alagad ang mga naliligaw. Sabi ng Panginoong Hesus sa Mateo 28:19-20, kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa, bautismohan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo.
Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Bilang alagad ng Panginoong Hesus, bilang anak ng Diyos, tayo ay inuutusan na gumawa ng alagad. Maraming tao ang patuloy na namumuhay sa kadiliman, wala silang pag-asa at hindi nila nalalaman ang kabutihan ng Diyos at pagmamahal niya. Hindi nila alam na meron pang mas makabuluhan na buhay ang nag-aantay sa kanila. Yung buhay na may meaning, merong purpose. Maraming tao nangangailangan ng ilaw na galing sa Diyos at ikaw at ako ang gagamitin ng Diyos para abutin sila. Ibinigay sa atin ng banal na spirito upang tuparin natin ang misyon na ito. Kaya kaibigan, ang bawat araw ay isang opportunity na maglingkod sa Diyos sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mabuting balita at paggawa ng alagad. Dalain ko na kapag bumalik ang Panginoong Hesus ay hindi tayo madatnan na walang ginagawa, kung hindi dalangin ko na abutan niya tayong tapat na ginagawa at tinutupad yung pinapagawa niya sa atin. So paano ba tayo gagawa ng alagad? Sa loob ng isang discipleship group ay ito ang gagawin mo. Kung ikaw ay leader, we teach, we correct, we model, we love. Una, yung teach. Parte ng discipleship ang ating pagtuturo. Ituturo natin ang salita ng Diyos. Ituturo natin ang lahat ng itinuro sa atin ng Panginoong Hesus bilang kanyang disciple. Sa loob ng discipleship group ay ituturo natin yung biblical foundation. I-encourage natin sila na umattend sa ating Wednesday equipping, and then pangalawa, bilang leader, you will correct. May mga pagkakataon na kailangan mong bigyan ng babala ang isang tao o isang member kung siya ay nakakagawa ng maling choices sa buhay. Lumalago ang alagad kapag kinokorek natin sila. Pinapakita natin ang ating pagmamahal sa kanila sa pamamagitan ng pagsasabi ng katotohanan. At bilang member ay kailangan din nating matuto na tumanggap din ng correction. Kung ikaw naman ay leader, ay encourage mo rin ang iyong mga members na i-correct ka kung meron silang nakikitang mali sa ginagawa mo. Then pangatlo, we model. Tandaan natin na ang Panginoong Hesus ay hindi basta nag-utos lang na magturo ka, kung hindi inutos niya na magturo ka na sumunod. Ang goal ay hindi yung makapagturo lang, kung hindi ang goal ay maturuan tayong sumunod. Ang paggawa ng alagad ay patungkol sa transformed lives o pagbabago. Ibig sabihin, ang discipleship ay mas higit pa sa pagbabasa ng Bible. Mas higit pa sa pagtuturo. Kung hindi ito ay maingat na pagsunod sa lahat ng tinuturo sa atin ng Panginoong Hesus. Ang ibig sabihin, magiging epektibo lamang ito kung tayo bilang leader ay nagiging modelo para sa ating mga members. Nakikita nila ang pagbabago sa ating buhay. Nakikita ng ating mga members kung saan nauubos ang ating time, talent, treasure. At ginagaya nila ito. Nakikita nila kung paano mo ini-invest ang iyong buhay sa Panginoong Hesus. Kaya tingnan mo, ang sabi ni Pedro patungkol sa Panginoong Hesus, nag-iwan siya sa inyo ng isang halimbawa na dapat ninyong lubos na tularan. Ang ibig sabihin ay hindi lang basta nagturo ang Panginoong Hesus, kung hindi nag-iwan siya ng halimbawa na dapat nating tularan. Na-realize ko na ang paggawa ng alagad ay hindi lang sa salita o hindi pati sa gawa. Imomodelo natin ito sa kanila. And then, ang pinaka-importante sa paggawa ng alagad ay we love. Ang ibig sabihin ay mamahalin natin ang ating mga dinidisciple. Ituturing natin sila na mas mahalaga kaysa sa atin. Na isasaalang-alang natin ang kanilang kapakanan, ang kanilang kabutihan kaysa sa gusto natin. Kung natututo ang ating mga D-group members sa atin, ay natututo din tayo sa kanila. Lalo na kapag lumalago na ang kanilang pagmamahal sa Diyos at lumalago ang pagmamahal ninyo sa bawat isa. Nabibless ako dahil nakikita ko na sa loob ng D-group ay nakikita ko ang pagmamalasakit ng bawat isa. Kung meron nangangailangan ay nagkakaroon ng pagtutulungan. Nagpapanalanginan, natututo sa bawat pagkakamali ng iba, natututo magpakumbaba at higit sa lahat ay nagkakaisa ang bawat isa na dumulog sa Diyos kapag may isang kapatid na nahihirapan o may pangangailangan. Sabi sa Hebreo 10:24-25, sikapin din natin gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. Huwag nating kaligtaan ng pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng nakasanayan ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa. Lalo na ngayon nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Ayon dito ay gisingin natin ang damdamin sa pagmamahal sa kapwa. Pero hindi natin ito magagawa kung mag-isa lang tayo. Hindi mo pwedeng sabihin, mahal na mahal kita self, narito ako para makinig sa'yo. Pagsisilbihan kita sarili ko,
Hindi, di ba? Paano magigising ang damdamin natin sa pagmamahal? Ayon sa talata, ay dumalo tayo sa pagtitipon gaya ng ating discipleship group. Huwag natin itong kakaligtaan. Kapag nagbigay ka ng time na umattend sa iyong D-group, ay pagpapakita ito ng pagmamahal mo sa kanila. Kapag nagbigay ka ng talent mo sa D-group, nagsiserve ka, nagli-lead ka, ikaw ang nagpa-facilitate, ikaw ang nananalangin, ikaw ang nag-organize sa mga schedule, ay nagpapakita ng pagmamahal mo sa iyong kapatiran. Kapag natututo kang patawarin ng isang miyembro, ay nagpapakita ka ng pagmamahal. Maaaring minsan ayaw mo nang umattend dahil naiinis ka sa isang kasama, pero sasabihin mo, Lord, gusto ko ipakita sa taong ito na ako ay nagmamahal ng walang kondisyon, kaya ako ay a-attend. Maaaring natatakot ka, kaibigan, na magsimula na manguna ng isang discipleship group. Huwag kang matakot dahil kasama mo ang Panginoong Hesus, at pangalawa ay sasanayin ka sa loob ng isang D-group. Kaya kailangan ikaw ay member din ng isang discipleship group. Kasi kung ano yung ginagawa nyo sa discipleship group, ay ganun din ang gagawin mo kung ikaw na ang mangunguna ng isang D-group. Tandaan mo na ang pagdidisipulo ay hindi lang para sa pastor, hindi para sa church elders at teachers. Hindi, ito ay para sa ating lahat na nagsasabi na ako ay anak ng Diyos at ako ay alagad ng Panginoong Hesus. May nagsabi, Christian discipling is not so much the work of experts and technocrats to borrow the old praise. It's the work of one beggar pointing another beggar to bread. Ang source ng buhay, pag-asa, provision, wisdom, kagalingan pisikal at espiritual, buhay na walang hanggan, buhay na may meaning at purpose ay ang Panginoong Hesus. Siya ang source. Kaya ang role nating mga D-group leader ay ituro ang daan at ipakilala sila sa Panginoong Hesus na source at turuan silang sumunod. Hindi sila sa atin susunod kung hindi sa Panginoong Hesus. Sila ay disciple ng Panginoong Hesus. Nagpapasalamat ako kay Brother John na nag-volunteer na i-disciple ang aming mga field technicians at messengers kahit na siya ay busy na. Ito ang example na ini-invest niya at hinahanda ang kanyang buhay para sa eternity. May nagsabi, the greatest waste is to live our entire life without ever knowing the point of it. The best use of our life is to invest it in something that outlasts it. Narealize ko na sa ibang mga graduation rites ay merong diploma case na walang laman. Ito yung binibigay nila sa mga estudyante na meron pang kulang o may mga requirements pang hinihingi para siya makagraduate. Hinahayaan ng eskwela na siya ay mag-participate sa graduation ceremony. Magsuot ng toga, magmarcha kasama ng mga gagraduate, at pag tinignan mo siya parang kasama naman talaga doon sa mga gumagraduate. Ang kaibahan lang ay ang ibibigay sa kanya na diploma case ay walang diploma, walang laman, empty ito. Pero kamukhang kamukha at walang kaibahan yung diploma case niya. Alam mo, na-realize ko noong sinabi ng Panginoong Hesus na tayo ay maglagak ng kayamanan sa langit, ay para itong graduation doon. Na ibibigay niya na sa atin yung reward para sa ating ginawang paglilingkod sa Kanya. Imagine natin yung ating sarili na pipila tayo at haharap sa Panginoong Hesus. Now imagine natin, di ko alam kung diploma case o malaking box ang ibibigay sa atin, di ko ma-imagine. Pero ang tanong, ay meron kayang laman yung ibibigay sa atin? Ang dalangin ko ay pagdating natin doon sa langit, tayong lahat ay tatanggap ng reward. At kung ano man yon ay punong-puno ang sisidlan dahil ginugugol natin ang ating buhay sa paggawa ng alagad. Then sasabihin sa iyo ng Panginoong Hesus, well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness. And lastly, number 4, paano natin paghahandaan ng susunod na buhay? Ito yung unang-unang step na paghahanda. Pero nilagay ko lang siya sa huli. Embrace salvation and be saved. Ang pagiging ligtas mo ay ang unang step ng paghahanda mo para sa eternity. Kailangan mong maligtas upang makasama mo ang Diyos sa langit. Tandaan natin na ang kaligtasan ay libreng regalo sa atin ng Diyos. Pero hindi yan automatic. Kailangan nating manampalataya sa Panginoong Hesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Nung nakulong si Pablo at Silas, ay tinanong sila nung gwardiya kung paano siya maliligtas. At tingnan mo, ito yung sabi ni Pablo sa kanya. Mga Gawa 16:31, sumagot naman sila, sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Sabi dito, manampalataya ang gwardiya sa Panginoong Hesus
at siya ay maliligtas. Now, sabi dito, ikaw at ang iyong sambahayan. Maaaring inisip mo na pati yung kanyang nanay, tatay, kapatid, anak, asawa ay maliligtas din. Automatic. Hindi. Ang kaligtasan ay ino-offer sa bawat isa sa atin at may responsibilidad tayong tumugon. Ang sinasabi dito ay kung siya ay maliligtas, ay maaaring ang kanyang sambahayan ay maligtas din kung siya ay magbabahagi ng kaligtasan sa kanyang sambahayan o kung siya ang magiging daan para ilapit niya ang kanyang sambahayan sa Panginoong Yesus. Ang kaligtasan ay desisyon ng bawat isa. Ang ibig sabihin ay hindi ako pwedeng manampalataya sa Panginoong Yesus para sa iyo. Hindi ka din pwedeng maligtas dahil lang sa anak ka ng isang pastor. Kung hindi, tayo ang magdidesisyon para sa sarili natin. Kaya nga, ang manampalataya at tanggapin ang Panginoong Yesus bilang personal na Panginoon ng tagapagligtas ay ang pinaka-importanting desisyon na magagawa natin sa ating buhay bago ka pa mamatay. At hindi natin ito dapat baliwalain dahil nakasalalay dito ang destination natin sa susunod na buhay. Maring sinasabi mo, pananampalataya lang, maliligtas na, di gagawin ko na lahat ng gusto ko. Kasi nanampalataya naman ako sa Panginoong Yesus. Kaibigan, mali yan. Ang totoong pananampalataya ay nagbubunga ng pagbabago. Nagkakaroon ka ng totoong pagsisisi. Sa Bible, pag sinabi na repentance o pagsisisi, ito ay pagbabago ng isip na ang ibig sabihin, na-realize mo na yung ginagawa mo ay mali at naniwala ka na ang Panginoong Yesus ang nagbayad sa kasalanan mo para magkaroon ka ng bagong buhay. At dahil nanampalataya ka sa sinabi sa iyo ng Panginoong Yesus patungkol sa buhay na walang hanggan, ay tatalikuran mo ang iyong kasalanan at tutungo ka sa direksyon papunta sa Panginoong Yesus. Pero ang gagawin mo pa din ang dati, ay hindi ka totoong nagsisi at nanampalataya. Ang pananampalataya mo ay nasa isip mo lang at wala ito sa puso. Sabi sa mga Kawikaan 28:13, ang nagkukubli ng kanyang sala ay hindi mapapabuti, ngunit kahabagan ng Diyos ang nagbabalik loob at nagsisisi. Kaibigan, ang pananampalataya ay magbubunga ng totoong pagsisisi. Ang kawalan ng totoong pagsisisi ay kawalan din ng kaligtasan. Hindi ka kahabagan ng Diyos kung hindi ka magbabalik loob at magsisisi sa iyong kasalanan. Na-realize ko ang dahilan kung bakit may mga taong hindi nakaranas ng totoong salvation, ng totoong pagkapanganak na muli, ng totoong pagbabago ay dahil ang kanilang repentance o pagsisisi ay hindi totoo. Ang isang palatandaan na ang isang tao ay nagsisisi ay magkakaroon siya ng desire na magbago. Hindi niya sasabihin, di gagawin ko na lang ang lahat ng gusto ko kasi pananampalataya lang. Mali, kaibigan, dahil ang totoong nanampalataya ay magbubunga ng totoong pagsisisi at ng totoong pagtalikod sa kasalanan. Sabi sa 2 Corinthians 7:10, sapagkat ang kalungkutang buhat sa Diyos ay nagbubunga ng pagsisisi at pagbabago tungo sa kaligtasan. Ngunit ang kalungkutang dulot ng mundo ay humahantong sa kamatayan. Kaibigan, tanong mo ito sa sarili. Ang pagsisisi mo ba at pagbabago ay patungo sa kaligtasan o ito ay kalungkutan lang pero walang pagbabago na humahantong sa kamatayan? Nakakalungkot kasi maraming nagsasabi na sila ay alagad na ng Panginoong Yesus pero ang lifestyle nila ay ganun pa din sa dati. Sabi sa Lucas 13:3, hindi, ngunit sinasabi ko sa inyo, malibang magsisi kayo at talikuran ng inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong tulad nila. Merong isang nagkwento na sabi niya, nakita niya ang kanyang sarili na namatay at nang pagbalik ng kanyang malay ay nakita niya na siya ay nakaupo sa isang bench sa loob ng isang courtroom. Tapos pinaupo siya sa defense table. Maya-maya ay bumukas ang pinto at pumasok naman yung prosecutor. Yung prosecutor, sobrang nakakatakot ang kanyang itsura na masama ang tingin dun sa mama. At sabi nung mama, itong prosecutor na ito na yata yung pinakamasamang tao na nakita ko. At nung pag-upo niya, nakita niya sa kanyang kaliwa ang kanyang attorney. Mukhang mabait at maamo na lalaki. At sabi niya, parang familiar sa akin ang kanyang itsura. And then may pumasok sa courtroom, dumating ang judge. At sabi niya, simulan na natin.
Tumayo ang prosecutor, sabi niya, ako si Satan. Narito ako para ipakita sa inyo na ang mamang ito ay dapat maitapon sa naglalagablab na asupre. So sinabi ni Satan lahat ng ginawa ng mama at dinagdagan niya pa ng kasinungalingan. Siya ay nakusahang nagnakaw, siya ay nandayan ng tao, siya ay adulterer at marami pang ibang kasalanan. Sobrang hiyang-hiya ang mama at hindi man lang makatingin sa judge at kahit sa kanyang attorney. Medyo nagtampo pa siya ng konti sa kanyang attorney dahil hindi man lamang ito kumibo. Sabi niya sa sarili, alam ko na guilty ako sa mga kasalanan ko, pero may ginawa din naman akong kabutihan. Dapat ipinagtanggol ako ng aking attorney. Maya-maya pa ay natapos sa pagsasalita si Satan at pagalit na sinabi niya, ang mamang ito ay guilty sa lahat ng akusasyon ko sa kanya. At wala makakapag-prove na hindi totoo ang mga sinabi ko patungkol sa kanya. Kaya't siya ay nabibilang sa naglalagablab na asupre. Maya-maya pa ay tumayo na ang attorney ng mama. At habang naglalakad ng kanyang attorney, ay nakita ng mama yung karangyaan ng kanyang attorney. At sabi niya, kaya pala familiar siya, ay siya pala ang Panginoong Yesus na magre-represent sa akin. Siya pala ang aking Panginoon at tagapagligtas. At lumapit nga yung attorney sa judge. Sabi niya, "Hi Dad!" At humarap na siya ulit sa korte. Sinabi niya, tama lahat ng sinabi ni Satan patungkol sa taong ito. Siya ay makasalanan talaga at hindi ko ito dine-deny. At totoo na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan at nararapat lamang ang kaparusahan na ito sa naglalagablab na asupre para sa taong ito. Huminga ng malalim ang Panginoong Yesus at humarap sa kanyang tatay. Itinaas niya ang kanyang dalawang kamay at ipinakita sa tatay at sinabi, ganun pa man, namatay ako sa krus para sa taong ito upang magkaroon siya ng buhay na walang hanggan. At nanampalataya siya sa akin, tinanggap niya ako bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas. Kaya't siya ay nabibilang sa akin. Ang kanyang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Kaya't ang mamang ito ay hindi bibigyan ng justice o hindi bibigyan ng mercy. At habang paupo ang Panginoong Hesus, ay tahimik siyang tumingin sa kanyang tatay at sinabi, wala nang iba pang kailangang gawin ang mamang ito dahil ginawa ko na ang lahat. At alam mo, sabi ng judge, pinukpok niya yung kanyang martilyo at sinabi, ang mamang ito ay malaya na. Ang kaparusahan na para sa kanya ay binayaran na ng buo. Case dismissed at ginabayan ng Panginoong Hesus ang mama. Habang binibigyan niya ng instruction ng mama, ay nagtanong ito, sabi niya, meron na po ba kayong kaso na natalo? Napangiti ang Panginoong Hesus at sinabi niya na ang lahat ng taong lumapit sa akin at nanampalataya na i-represent ko sa kanilang kaso ay nagkaroon ng katulad na hatol sa iyo. Kahit kailan ay hindi ako natalo sa kaso ng mga taong nanampalataya sa akin. Kaibigan, mahal ka ng Diyos at gusto niyang bigyan ka ng buhay na walang hanggan. Kaya't kung ito ang nais mo ngayon, ay pwede niya itong ibigay sa iyo ngayon din. Paano? Manampalataya ka sa Panginoong Hesus na siya ang nagbayad ng lahat ng kasalanan mo sa krus. Past, present, and future sins. Sabi sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaibigan, ang sinumang sasampalataya sa Panginoong Hesus ay hindi mapapahamak sa naglalagablab na asupre, kung hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kahit nasan ka ngayon, ay ipahayag mo ang iyong pananampalataya sa Panginoong Hesus sa pamamagitan ng isang panalangin. Sabihin mo sa Kanya ng buong puso, Panginoong Hesus, inaamin ko po na ako po ay makasalanan. Patawarin niyo po ako. Nananampalataya po ako na ikaw ang nagbayad ng aking kasalanan sa krus. Ngayon nga ay binubuksan ko na ang aking puso. Manaan ka sa akin at manguna sa aking buhay. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Simula ngayon ay tatalikdan ko na ang aking kasalanan. Baguhin niyo po ako at gamitin para sa inyong kaharian. Amen. Kung sumabay ka sa panalangin natin, bilang pananampalataya at pagtanggap mo sa Panginoong Hesus ay mag-iwan ka sa comment section ng salitang accept para makilala ka namin at masama sa aming panalangin para sa iyong paglagong spiritual. Kung
Kung na-bless ka naman sa message na ito, inaanya kita mag-subscribe sa aking YouTube channel upang ma-notify ka pag may bago na kaming video. Ibahagi mo din ang mensahe na ito sa iba ng mga nanghihina, nangangamba sa buhay at nasa kapigatian upang ma-encourage sila na lumapit sa Diyos na nagmamahal sa atin. Kung gusto mo namang mas makilala pa ang Diyos, ay sumama ka lang sa aming online discipleship group. Type mo lang ang salitang join sa comment section. Kung napapanood mo naman ito sa Facebook, ay click mo lang yung send message at type mo doon ang salitang join at may magre-reply sa'yo para sa link ng registration form. Salamat nga pala sa mga nagsusupport sa ating ministry. At kung gusto mo maging partner sa ministry na ito na magamit ka ng Diyos sa pagpapalaganap pa ng kanyang salita at pagtulong sa mga nangangailangan na inaanya kita mag-support financially sa ating gawain. Meron tayong link ng give page sa baba ng description. Pag hindi nyo nakita ang link, ay mag-type lang kayo ng partner sa comment section at papadala namin kayo ng link. Sa ating pagtatapos ay iwan ko ito sa inyo. May nagsabi, failing to prepare is preparing to fail. Sa ayaw at sa gusto mo ay nagpe-prepare ka na, kaibigan. Ang tanong na lang ay naghahanda ka ba para sa susunod na buhay kasama ang Diyos o nauubos ang iyong time, talent, treasure para sa sarili? Kung ito ang kalagayan mo ay you are preparing to fail. Kaya kaibigan, simulan mo paghandaan ang buhay sa susunod. Paano? Live for God's glory. Palaguin mo ang pagkakilala at pagmamahal mo sa Kanya. Gawin mo ang lahat ng bagay para sa ikararangal niya. Then invest your time, talent, treasure in heaven. Lahat ng meron tayo ngayon ay pinahiram lang sa atin upang gamitin natin para sa kanyang purpose. Pangatlo ay fulfill the Great Commission. Ibahagi mo ang balita ng kaligtasan at gumawa ka ng alagad na gumagawa din ng alagad. At ang pinakahuli ay embrace salvation and be saved. Kailangan mo muna maligtas at ipanganak na muli upang magkaroon ka ng puso na handang sumunod at magmahal sa Diyos. At pag ginagawa mo ito, ay pagdating mo sa langit ay sasabihin ng Panginoong Hesus sa iyo na magaling, tapat at mabuting lingkod. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya't pamamahalain kita sa malaking halaga. Samahan mo ako sa aking kagalakan. Kaibigan, hindi mo mai-imagine ang pamamahalain sa iyo sa langit dahil ikaw ay naging tapat sa paggugol ng iyong buhay, sa paghahanda, sa paghaharap nyo ng Diyos. Kung kasama naman ang iyong pamilya, ay sama-sama kayo mag-reflect sa mga katanungan na makikita nyo sa inyong screen. God bless!